Nilag mo na? Opo. Wala. Nandun pa siya. Parang nakitang nililinis. Masipag na si Alden. Alright, so good evening po sa inyong lahat. Good evening po sa lahat. At kumakapatira naman natin sa UK. Good afternoon. Sa ating makapatiran sa ibang lugar ay magandang tanghali. Okay. So tayo ngayon ay nasa ating venue, no? Ng Real KJV Believers. Ito po yung venue natin, King James Bible Baptist Church, Sampaguita Street, San Vicente, Tarlac City. Okay, so we're going to have by God's grace tonight ay magkakaroon po tayo ng Bible study ngayon. Maraming salamat sa Panginoon Diyos na bagaman ay nabutan po tayo ng karamdaman at mahabang pagpahinga ay nakabalik po tayo sa ating pong ginagawang Bible study every night. Pag-share nyo lang po ang ating pong video ngayong gabi para po sa mga gusto pong makasama natin ngayon at makapag-aral po ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Tapos po ng ating music, tayo po ay mananalangin. Praise God. Amen. Praise the Lord. Okay, welcome po ulit sa Real KJV Believers. Tayo po ay dadako po sa panalangin. Let's have a prayer. Kakilang Diyos, panguna ka po sa amin, sa aming pong study, kayong pong oras na ito. Dalayan ko po, Ama, na i-bless niyo po ang iyong likod ng kalusugan at maayos na kaisipan. Bless niyo po ang iyong likod ng banal na espiritu upang maituro po ang iyong mga salita. Pangunahan niyo rin po ang mga makakarinig at pagpalain niyo po ang kabuuan ng aming pong programa ngayong pong oras na ito. Salamat po, Panginoon, at pinagtatagubilin namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Alright, so thank you so much. May makasama po tayo ngayon dito po sa studio. Brother Arjen na nandito. Amen. At Brother Daniel is here also. At ang ilan po sa mga kasama pa natin na sumusubaybay sa ating pong Bible study ngayon. Ang ating pong topic po ay tungkol po sa Book of Daniel. Yan po ang ating magiging topic the entire program. Ang author po ng Daniel ay walang iba kundi ang may pangalan sa aklat, no?
siya po ay isang prophet. Prophet Daniel. Prophet Daniel. Okay? So, the author of the book of Daniel is no other than the prophet Daniel. At makikita po natin sa Matthew 24:15 as well as Mark 13:14 na mismo ang ating Panginoong Jesus ay nagsabi tungkol po sa kanyang pagiging author. Now, bakit po mahalaga po na pag-aralan natin ang Book of Daniel? Sapagkat dalawang aklat sa Bible na napakahalaga pag pinag-usapan po natin ang prophecy. No? The two important books of prophecy in the Bible that are correlated. We have the book of Daniel and the book of Revelation. Okay? So that's the reason why itatopic pa natin ang book of Daniel at chapter po natin siya. Ito ay gagawin natin once or twice a week hanggang sa matapos natin yung entire book. So mahalaga pong maintindihan natin ang book of Daniel because Daniel tells about what happened between the ends of the Old Testament and till the beginning of the New Testament history. So kung inyong makikita na ito yung nagbigay ng idea para sa beginning ng New Testament history. So we cannot understand the ends of the Old Testament as well as the beginning of the New Testament history. When we talk about history, we're talking about something happened in the past. Alright? So Daniel will give us the understanding of the ends of the Old Testament, no? Okay? The ends of the New Testament. The ends of the Old Testament, I mean. The ends of the Old Testament until the beginning of the New Testament history. Alright? So, yung end, sabihin dito, no? End of the Old Testament and the beginning of, right? The beginning of the New Testament. Alright? So, dahil sa Daniel, sa Book of Daniel, alam natin yung wakas ng lumang tipan, the Old Testament, and the beginning of the New Testament. So, ito yung nagbigay sa atin ng idea, yung kung paano nagwakas ang Old Testament. Okay? At ito rin ang nagbigay sa atin ng idea kung paano nagsimula ang New Testament. Alright? So, mahalaga po ito sapagkat hindi tayo magkakaroon ng clear understanding of the history of the book of the Bible without the book of Daniel. Alright? So, ang correlation niya naman sa Revelation, so two prophecies, two prophetic book, no? Daniel and Revelation. Alright? Ito yung book na may correlation, no? Pag Revelation naman, tells what happened when the end of the New Testament and the second advent, no? Ito naman yung Revelation. Alright? Second coming,
then the millennium. So, ang Book of Revelation naman, it tells us what happened between the end of the New Testament, no? The end. The end of the New Testament. The end of the New Testament up to the second coming, no? So, dito naman po focus ngayon yung Revelation. Alright? So, dito yung Revelation. Alright? Dito naman yung Daniel, no? Start siya dito. Ending the Old Testament and then the beginning. So, dito siya magpo-focus dito. Alright? So, dito siya. So, mula dito hanggang dito. Alright? Kita natin, ano? Yung Daniel. So, tinutulungan tayo para maintindihan yung buong prophecy ng Bible sa pamagitan ng dalawang aklat na ito. So, kapag meron tayong understanding sa Book of Daniel, meron tayong first part ng Bible prophecy. At meron sa pagka-study natin yung Revelation, we have the second part of the Bible prophecy. So we have the first part of the Bible prophecy, which is the Book of Daniel. Kaya pagkatapos ng Book of Daniel, dapat ang next na study natin ay yung Revelation. So para makita natin yung spread ng Bible prophecy. Okay? So ganun siya kahalaga. Now, actually, the word Daniel means, my God, my judge is God. No? Yan ang ibig sabihin ng Daniel eh. No? My God, my judge is God. Kaya nandun yung L. No? L. Yung God naman, nandun yung judge. So, my judge is God. Yan ang ibig sabihin ng aklat na ito. Kaya kung mag-aaral po tayo ng Book of Daniel, siguro isa sa maintindihan natin ng Diyos ay isa siyang judge. Siyang judge. Alright, so tungkol naman sa mga enemies ng Bible. Ang mga critic po ng Bible ay inilagay nila ang Daniel sa mga libro na tinatawag na hagiographa. Sulat ko po para makuha po ninyo. Okay? Yung mga critics, no? Critics of the book. Nilagay po nila ang aklat ng Daniel sa mga book na tinatawag na hagiographa. Critic yung mga yan. Isinama nila ang Book of Daniel as part of the hagiographa. Okay. So this was done by the Jewish rabbis because they don't want that Daniel will be called a prophet. So ayaw nilang tawagin na si Daniel is a prophet. So they threw him out of the prophets and put him in the hagiographa. Now, since the Catholic Church threw out every historical prophecy in the book, so ang Roman Catholic Church, isa sa mga critic po ng mga book, ay tinanggal po lahat ng history na. Ibig sabihin, they don't use the book as a historical book. Since then, the Catholic Church threw out every historical prophecy in the book that dealt with second coming of Christ. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, it is important in the prophecy of the Bible, since they remove Daniel as part of the prophets.
So parang writings na lang siya. At inalis na rin nila yung historical value ng Book of Daniel. Kaya nangyari, hindi na mahalaga siya sa prophecy. No? So sa mga Catholic na nag-interpret, pagka pumunta sila sa Book of Daniel, wala sila nakikita ang prophecy. Hindi din nila tinitignan na ito ay isang aklat ng second coming. Okay? And then, sa paglipas ng panahon, the German rationalists, in English, deists, who got rid of Daniel chapter 2, followed them. So sa madalit salita, mula sa mga rabbis, Jewish rabbis in the Old Testament, and then inabsorb ito ng Roman Catholic Church, inabsorb ito ng Protestant. Kaya nga, ang value ng Daniel sa karamihan sa mga professing na mga Christians, professing churches, sa kanila walang value ang prophecy na nakalagay sa Book of Daniel. So kapag binasa nila ang Book of Daniel, para lang isa siyang poetry o parang writings lang. So since we are not like them, we are not a critic of the Bible, we are not a critic of the prophet Daniel, we can see clearly through the help of our God, alright, the vision na pinakita ng Diyos kay Daniel, makita din natin ito clearly kung paano ito na-unfold at kung paano ito nagaganap, paano ito na-fulfill. So that is the value of our stand. Kasi kahit gaano kaganda ang Biblia, kahit gaano pa kaganda ang pagkakasulat ng Biblia at ang purpose nito ay maganda, pag mali ang ating unawa, mali ang ating considerations, mamamali ang ating interpretation, mamamali ang ating application, eventually yung usefulness nito ay hindi na ito magiging applicable sa atin. So that's the reason why tayo mga Bible believers must come out of our shelves. At ipalang natin sa tao kung anong truth. Bang sa ganon, yung mga tao na naghahanap ng katotohanan will have the option. Amongst the Bible teachers around the world, meron silang option. At yung option na yun, kapatid, ay dahil po sa stand natin, sa belief natin about the truths of the Bible. And this will benefit them. As I always say, yan ang purpose ng Real KJB, para mag-benefit ang mga tao sa aklat ng Biblia. Because, anong halaga ng Bible kung mali ang paniniwala mo? Anong halaga ng Bible kung mali ang interpretation mo? Anong halaga ng Bible kung mali ang application at yung nakukuha mong katotohanan dito? Na yung nakukuha mong aral, no? Mali, no? Kaya nga, alam nyo, mga kapatid, napakaraming tao ngayon na na-involved sa Bible. Sad to say, mali din yung kanilang pinupuntahan. Kaya nga po, salamat sa Panginoon Diyos, we have before teachers nagturo din sa atin upang sa ganun maging guide natin. So now, Daniel is written under the inspiration of the Holy Ghost. So, ibig sabihin na isulat niya ito, it is because of the Holy Ghost, no? At ito yung sinasabi ng Bible sa 2 Peter. Punta po tayo. 2 Peter chapter number 1. 2 Peter chapter number 1. Pakibasa lang po natin mula sa verse 19 hanggang 21, and you're going to see how important is the writing of the book of Daniel. 1 Peter chapter 1 verse 19 to 21. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well, that ye take heed as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in the old time by the will of man,
but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Alright, so inspiration of the Holy Spirit. Now, so ang captivity po, nag-start po yan 606 BC, no? So, dito naman, okay, nag-start din yung writing ni Daniel. So, ang writing ni Daniel is between 607 BC and 534 BC, no? Nasa, ano yan? So, yung writing niya ay 607 BC up to 534 BC. So he is writing this moment, this time, no? Yan ang kanyang time ng pagkakasulat. So kung tayo po ay 2,000 years away from the crucifixion, and Jesus Christ is 600 years away from Daniel. So, ang prophecy ni Daniel ay umabot na siya na mahigit 2,000 taon. 2,000 years. 2,600 years. So, ganun nakatagal itong aklat na ito. And kahit po matagal na po ito, still we value its writings because it will help us to understand our present situation plus yung history, no? Plus, we can now have the prediction for the future. Ganun kahalaga ang Bible eh. Kaya tanggalin mo ang Bible, everything will be dark. Hindi mo na alam yung nakaraan, hindi mo na alam din yung kasalukuyan. Hindi mo na alam din yung inaharap. Alright? So, the data follows like this. 12 chapters po ang Daniel. So, sa 12 chapter na ito, meron siyang 357 verses and 11,602 words. Sulat ko lang po ito, no? As one of our data. So, it has 12 chapters. Ilang verses siya? 357 verses. 357 verses. Okay? At meron siyang 11,606 words. Okay. So makita natin dito sa aklat na ito na ang Bible ay hindi lang siya doctrinal book, hindi lang siya historical book, hindi lang siya spiritual book, no? Ang Bible is the Word of God. Amen. Amen? So, hindi lang doctrine makukuha mo dito. Hindi lang history. No? Hindi lang yung inspiration. Makita natin that the Bible is the Word of God. When you say the Word of God, that's the final authority. Okay? So, you have to submit to the Bible rather than the Bible will submit to you. Okay. So, sa 12 chapter nito, okay, sapagkat we are dealing with the introduction of the book. The 4 accounts are in chapters 2, 7, 8, and 11. So, meron siyang 4 accounts, no? Okay? Yung 4 accounts po niya ay nasa chapter 2. Okay, chapter 2, chapter 7, 8, and 11. 4 accounts. Pag sinabi natin 4 accounts, ano yung major prophecy niya? 4 accounts. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi niya sa chapter 2, inulit ulit niya sa chapter 7, inulit niya ulit sa chapter 8, inulit niya ulit sa chapter 11. Kaya lang, iba-iba nga lang yung pagkaka-describe ng event. Okay? Ano ba nakalagay sa chapter 2?
nakalagay sa chapter 2, yung panahon na tinatawag nilang the times of the Gentiles. History ng Hudyo. The Jewish history. Ang Jewish history ay napailalim siya sa tinatawag nilang times of the Gentiles. So, ang times of the Gentiles will begin here and will end here in the second coming, no? So, dito magwawakas ang times of the Gentiles. So, magsisimula sa dito, okay? Simula sa dito, ang times of the Gentiles. Times of the Gentiles. Tapos, mag-e-end siya dito. Dito siya mag-e-end. Okay? Ang times of the Gentiles. Alright? So, ibig sabihin, mula dito hanggang dito, okay? Yan yung times of the Gentiles. So, ibig sabihin, may gitna siyang 2,600 taon na ang Israel ay nasa kapangyarihan ng mga hentil. So, hindi siya ngayon yung top dog. So, siya ay underdog. So, baligtad yung situation. Bago pumasok ang times of the Gentiles, ang Israel ay isang kaharian. Dito, kingdom sila. Kingdom of Israel. Na? So, nasusundan po ninyo. So, bago pumasok yung times of the Gentiles, ang Israel po ay isang kingdom. Alright? So, nangangahulugan kung matatapos yung times of the Gentiles sa second coming ni Christ, dito, ang Israel will become a kingdom again. Kingdom of Israel. So, yan ang history ng Israel ngayon. So, ang Daniel will help us to see the history of Israel. The nation Israel. So, ganun nakapokus yung aklat. Okay. So, ano man ang nangyari within this time, alright, within this time, ano man ang nangyari, nasa ilalim pa rin tayo ng panahon na tinatawag nilang times of the Gentiles. So, kung ipapasok natin ang church, bagaman sa Book of Daniel ay hindi binanggit na, please be remembered, be reminded, walang church sa loob ng Book of Daniel. Hindi binanggit, hindi pinaalam, hindi ni-reveal. So, nakatago ang church as part of the prophecy. Kapasok sa loob, invisible, ibig sabihin hindi nakikita. Pero nandun siya. Okay? Hindi mo lang siya makikita. Pero nandun siya. So, nakapaloob yung times of the Gentiles sa church. Okay? Now, sa 4 accounts, ang Book of Daniel, ang 4 accounts will tell us about the times of the Gentiles. Okay? The times of the Gentiles. Basically, ang pinaka-concentration ng accounts na ito ay ito. Second coming. Alright? Kaya nga kung ipagsasama mo sila, kakaroon ka ng complete picture ng second coming. Kung mapagsasama mo ang Book of Daniel at Revelation, you're going to see a clear understanding about the second coming of Christ.
Okay. So, ano pa yung mga nakapaloob sa Book of Daniel? The 4 accounts, alright, will give us the understanding about the end of the world system. It means that during this time, the Book of Daniel was written to give us the picture of the takeover of the United Nations by the son of perdition. SOP, or the son of perdition, or the Antichrist. So sa Book of Daniel, with the understanding of the book, you can see how the world will be ushered to the coming kingdom of the Antichrist. Alright? Okay. So, history is narrowed down with its consecutive account. In Daniel chapter 2, you're given 4 kingdoms. Pag-aralan natin yan later on. A break, and then the Antichrist kingdom. In Daniel chapter 7, 3 kingdoms na lang yung mag-appear doon. A break, and then the Antichrist kingdom. In chapter 8 of Daniel, 2 kingdoms na lang and a break. Then the Antichrist kingdom. And in chapter 11, there is only 1 kingdom. That is the kingdom of the Antichrist. Kaya, kita ninyo na ang focus niya papunta doon sa tribulation period. Kaya nga, alam nyo mga kapatid, sa Old Testament, ang daming beses na binanggit ang patungkol sa tribulation period. Kaya nga, huwag kayong magtaka na ganito kagulo ang mundo natin. Bakit? Kasi yung Bible mismo, hindi lang niya in-emphasize. Hindi lang niya dinoble emphasize. Talagang, ginawa niya talagang sure, steadfast, fix ang mga events na darating sa mundo. So we are there. Wala nang atrasan ito. Kumbaga sasakyan, mabilis at bumubulusok na papunta sa tinatawag nilang tribulation period. Ang panahon natin. Amen? So huwag na kayong parang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Alam mo na anong gagawin mo. Yung ginawa ni John. Mag-pray. At ang prayer mo, ganito, even so, humble Lord Jesus. Pagkat wala nang bubuti sa mga darating pang panahon. Okay? Kaya maghanda tayo, maging matibay tayo. Pagkat ang dinidil po natin dito, kapatid, ay hindi salita ng tao. Ang dinidil natin dito ay salita ng Diyos. Now, the Jewish rabbis have no use for Daniel because of the typology in the book. In chapter 5, Daniel is a type of the Holy Ghost. Alright? So, si Daniel ay naging type ng Holy Ghost. Typology, no? Si Daniel ay naging type siya. Ang ibig sabihin ng type? Picture. Alright? Chapter 5. Si Daniel, naging type siya ng Holy Ghost. Sa chapter 5. Okay. The third person of the Trinity. In chapter 6, Daniel is a type of the Lord Jesus Christ. Okay? Hindi lang siya type ng Holy Ghost, a type of Jesus Christ. Okay? Chapter 6. Alright. Very exciting ang aklat na ito, mga kapatid. So, the second person of Trinity is Jesus Christ.
Because they found Daniel's name in Ezekiel 14:14, they have made Daniel an unknown pre-Mosaic saint whose type is conceivable in any land. The spirit that works in the critics of Daniel is a spirit that covers up for Satan, denies fulfilled prophecy, and is anti-God and anti-Christ. So, ganon ka-balwa po ang aklat na ito, mga kapatid. Because you will understand this through its critics. Sobrang galit nila, kapatid, ang ginawa po nila. Ginawa nila si Daniel na isang tao na unknown. Pre-Mosaic saint. Pre-Mosaic, ibig sabihin, bago pa si Moses. Nabuhay daw si Daniel. Hindi naman ganoon. Si Daniel ay nabuhay sa panahon na ito ni Nebuchadnezzar. Okay? So, hindi siya pre-Mosaic. So, kung makita natin, yung pag-sira nila sa katotohanan, okay, talagang idadala ka sa kadiliman. Kaya nga, those critics have the spirit that covers up for Satan, denies fulfilled prophecy, and is anti-God and anti-Christ. Kaya nga, no wonder that the Lord Jesus Christ mentioned him. Matthew 24:15, tingnan natin. Basa. Tsaka Matthew 13:14. Matthew 24, verse 15, Pastor. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Thank you. So, nando si Daniel, no? Alright. Matthew 13:14. Matthew chapter 13, verse 14. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and shall not perceive. Alright? Matthew 13:14. Mark 13:14. I'm sorry. Okay. Mark chapter 13, verse 14. But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, let him that readeth understand. Then let them that be in Judea flee to the mountains. Alright, thank you. So we have there, now mentioned. Alright. Now, ang book ay sinulat in Hebrew. Alright? In Hebrew. Nakasulat siya sa Hebrew, chapters 1, verse 1, up to chapter 2, verse number 3. Sulat siya sa Hebrew. Hebrew ito, Hebrew. Alright? Okay. Now, may sulat din ito sa Aramaic, chapter 2, verses 4 to chapter 7, verse 28. 7:28. Aramaic siya, Aramaic. Para mga Chaldean siya, Syriac. Chapter 8, verses 1 to 12-13. Hebrew ulit. Okay. So, baka hindi nyo na nakikita ito, pero sabihin ko na lang. Chapter 1, verse 1. Chapter 2, verse 3. Hebrew lahat yun. Chapter 2, verse 4. Chapter 7, verse 28. Yung entire passages na yan, nasulat yan sa Aramaic. Okay? Chapter 8, verse 1 to chapter 12, verse 13. Hebrew. Ibig sabihin, ang Bible, nakasulat siya sa mga lingwahe na, okay? Mix-mix na rin, ano? Pero yung major is Hebrew at saka Greek. So, meron siyang Aramaic, pero hindi siyang Hebrew, no? Okay?
At meron siyang konting Latin. May konting Latin. Okay? Hindi nga lang siya nakasulat na parang, ito Latin. All the Latin. Alam pa paano natin nalaman na may Latin? Kasi doon sa nakasulat doon sa ibabaw ng ulo ng Panginoon. Sulat yun sa Latin. Okay? Alright. Pero, hindi siya gumamit ng pagkabagasa ko na ilagay yung mga words ng Latin, no? Okay. So, mayroon din siya mga Egyptians kaya lang translated sa Hebrew. So, ang major language ng Bible ay nasa Hebrew at Greek. Okay, yun. Alright, now, punta tayo sa chapter 1 para makita natin yung unang chapter nito. At basahin natin, no? Brother Daniel, pakibasa lang. Verses 1 hanggang verse number 2. Daniel chapter 1, verse 1 and verse 2. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Israel, unto Jerusalem, and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, unto his hand, with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his gods, and he brought the vessels into the treasure house of his God. Okay. Now, so the 3rd year of the reign of Jehoiakim, no? So, ibig sabihin, itong time na ito, merong isang king na nag-reign sa Israel. Ang pangalan niya ay Jehoiakim. So, kung ito ay panahon ng pagbibisids, right? Sabihin, pananako. Panahon ng captivity period. Ibig sabihin, si Jehoiakim ay nasa last na siya. Last na siya na king ng Israel, ng Judah. No? Kasi besieged na eh. Sabihin, sinasakop na. Alright? So, ang tawag dito, the beginning of captivity. So, if you're going to locate the beginning of captivity of Israel, then that is the time of Jehoiakim. So, the captivity of Judah, prophesied by the prophet Jeremiah, which he called 70 years of captivity in Babylon. 70 years of captivity in Babylon. Makita natin yan sa Jeremiah 25:11, Jeremiah 46 verse 2. And then meron instance din na 2 Chronicles 36 verse 5. Now dito nyo makikita that the captivity took place in between the 3rd and the 4th year of Jehoiakim. 3rd and 4th year. Pero dito nilagay siya as the 3rd year. Alright? Okay, now, kung inyong makikita, it is concentrated on the kingdom of Judah, not on Israel. Kasi divided kingdom yan, diba? The northern and the southern kingdom. Ang northern kingdom tinawag siyang Israel. Ang southern kingdom tinawag siyang kingdom of Judah. So yung pagkakasulat ni Daniel, nakapokus lang siya doon sa isang kingdom. Dalawang kingdom yan. Diba dati? Kingdom of Israel. Divided po yun into 2 kingdoms. The kingdom of Judah and the kingdom of Israel. Alright. Pero as a whole, tinatawag din natin yan as a kingdom of Israel. Alright? As a whole lang. Pero dito, ang concentration dito ay yung sa kingdom ng Judah. The kingdom of Judah. Yung concentration dito ay yung kingdom of Judah. Kingdom of Judah. Amen. Yan. So, tanda natin ha, separated ito. Na-divide into 2. So, yung focus ng Daniel ay hindi doon sa dalawang kingdom. Nandun lang siya sa southern kingdom. Ano na yun? Yung kingdom of Judah.
Okay? So, ibig sabihin, si Daniel ay kasama siya sa Kingdom of Judah. At ang kanyang king ay si King Jehoiakim. Pinalitan siya ng Gentile king. Nag-start na yung times of the Gentiles eh. At ang king na yon ay tinawag na Bible na si Nebuchadnezzar. Okay? So, hindi na siya hari ng Israel. Hari na siya ng Babylon. Okay. And the king spake unto Aspenas, basahin lang natin, verse 3. Mga kapatid, no? Verse 3. Daniel 1 verse 3, And the king spake unto Aspenas, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of the prince. Alright, so ang focus ng Bible dyan, okay, doon sa first chapter, okay, ay yung king's seed. Pag sinabi natin king's seed, lahi yan ng mga hari. Okay? Lahi ng mga hari. Okay? So, basically, walang iba kundi si Jehoiakim. So, kung si Daniel ay galing sa doon, ibig sabihin, ano siya? Prince siya. Prince. Si Daniel. King's seed eh. Alright, now, verse 4. So, pinakita dito yung kanilang itsura, pati pangalan. Okay. Basahin natin from verse 4 up to verse 7. Daniel chapter 1 verse 4 to 7. Children in whom was no blemish, but well favored and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. Verse 5, And the king appointed them a daily provision of the king's meat, and of wine which he had drink, so nourishing of them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Verse 6, Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Verse 7, Unto whom the prince of the eunuchs gave names, for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, and to Hananiah of Shadrach, and to Mishael of Meshach, and to Azariah of Abednego. Alright? So, the word science was removed in the modern versions. Tinanggal yan, ha? Anong purpose ng modern versions? Siyempre, para itago kung ano yung science. 1 Timothy 6:20 will tell you na may science din, no? Na pinag-iingat ang tao. Okay? So, itong mga science na ito ay may koneksyon sa Babylon. Kasi bakit? Kasi mahalaga sa kanila yung science eh. Ibig sabihin, hindi babanggitin ito kundi mahalaga sa Babylon ang science. Okay? So, nung pa man, ang Babylon, meron na silang parang pag-revere o paggalang o mataas na pagtingin sa science ang Babylon. So, may talino ang mga tao noon. May galing. Okay? So, isa sa magagaling dyan, ito na nga, yung children of Judah. Ang isa doon, ang pangalan niya ay si Daniel. Ayun na. Hananiah, Mishael, and Azariah. Okay. Pinilitan ang pangalan nila sa pangalang Belteshazzar, Hananiah of Shadrach, Mishael of Meshach, and to Azariah of Abednego. Okay? Alright. So, devotionally speaking,
Babylon, a type of the world under the dominion of Satan, tries to convert the king's seed, a picture of child of God, by making them conform to its speech. Verse 4. Education. Verse 4. Diet. And its identity names. In verse 7. So, dito, parang ang Babylon ngayon, lumalarawan siya sa mundo. Okay? At ang King's Seed, right? Yung Babylon, lumalarawan siya sa mundo, at yung King's Seed naman, lumalarawan siya sa child of God. So, kung inyong makikita, ang devotion dito is that you're going to see how the world tries to change our speech, baguhin yung ating mga pananalita. Ang ating edukasyon, maging educated tayo ng mundo at hindi tayo maging educated ng Panginoon, salita ng Diyos. Yung diet at saka yung pangalan, identity, names. Kaya nga, mapansin ninyo kapatid na, saan ba tayo dinadala ng mundo? Inaalis yung ating identity. Kaya nga, pumapasok yung national ID, ang next na mangyayari niyan, microchip. Ang mangyayari niyan, number na lang ang pangalan natin. Diba? Diba during the time na ni Adolf Hitler, ang mga Hudyo, inalis yung pangalan nila, ginawang number lahat. Okay? That's how the devil works. Doon papunta ang ating mundo, kapatid. No wonder, pumasok ang computer upang sa ganon, yung identity natin mabura. At later on, number na lang. Okay? So, dito pa lang nagsisimula na yun. Okay? Dito pa lang. Programa na yan ni Nebuchadnezzar. At yan ay naging programa na ng mundo. Okay? Kaya nga, ang tawag natin dyan, Times of the Gentiles eh. Makikita mo kung ano ang programa ni Nebuchadnezzar, yun din ang kinopy ang programa up to the second coming of Christ. Andun sa Babylon. Kaya nga, pagpunta mo sa Revelation 17:5, may Babylon na binanggit. Ano yung Babylon na yun? Isang church. Babylon the Great, the mother of harlot. Okay, now, kung itutuloy po natin ang pagbabasa, ito po yung ating mga maririnig na mga binanggit ng Panginoon sa kanyang salita. Verse 8 hanggang verse number 11. Daniel chapter 1 verse 8 to 11. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuch that he might not be defiled himself. Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuch. And the prince of the eunuch said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed Your meat and your drink. For why should he see your faces worse, liking than the children which are of your sort, then shall make me endanger my head to the king? Then said Daniel to Melchizedek, whom the prince of the eunuch had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Okay, so what happened? So the king wants them to submit. No? At ang pinakaunang-unang testing dyan ay yung pagkain. Alright. Now, bakit sa pagkain? Gusto ko. At hindi sa ibang ano. Kahinaan. Kasi nga, kung papansinin ninyo, no? Batas ng Israel yan eh. Yung dietary laws. Napakahalaga sa kanila yan. Parang sa kanila ang pagkain ng hindi ayon sa batas ng Diyos. Nakasulat sa Levitical laws. Ang paglabag dito
ay magpapatunay na wala na talaga silang pagiging Hudyo. Ang pagiging Hudyo ng Israel ay nakabalot sa kanilang dietary law. Ibig sabihin, pag kumain na sila ng baboy, wala na. Hindi na sila talaga kuan. Hindi sila talaga Hudyo. Okay? Kaya nga pinaglaban niya ni Daniel eh. Bakit? Kasi nga, pag nagsimula na silang kumain noon, hindi na sila Hudyo. Tayo, kahit anong kainin natin, bakit hindi naman tayo Hudyo eh? Pero kung Hudyo ka, maraming batas. At isa sa batas yan, yung dietary laws. Leviticus 11 will tell us, right, that ang mga pagkain na pinagbabawal ng Diyos sa Leviticus 11, yun din yung mga pagkain na pinakakain naman ni Nebuchadnezzar. Bakit pinakakain yung pilit? Kasi nga niya, gusto nga niyang buruhin ito eh. So niyang burahin yan. Kasi alam niya, this will be the problem. Alright? Ngayon, so nangangahulugan, separation is a very, very important aspect sa faith. Separation. If we are not separated from the world, then what is now the purpose of our being children of God? Okay? Kaya nga mahalaga yung kay Daniel. Kaya mapansin mo, sabi niya, prove thy servants, I beseech thee, 10 days. Let them give us pulse to eat and water to drink. Okay? Yung pulse dyan, P-U-L-S-E, is an archaic English for vegetables. So ano sila? Vegetarian, no? Technically, the edible seeds of leguminous plants, beans and peas. Sabihin, ipakain na sa kanila, munggo, okay na sa kanila. O yung mga sitaw-sitaw, no? So, yun lang. Kapalit ng protina ng karne, yung vegetables na ito. Alright. Now, so mahalaga ito. At bakit 10 days? Sapagkat yan ang number ng mga Gentiles. No? Hindi 7 days. Ang 7 days para sa mga Hudyo. Yun ang complete number nila. Sa mga Gentiles naman, ang pinaka-complete number nila, 10 days. So what happened? Alright, pakibasa natin, Brad, hanggang ano. Hanggang verse number 20. Alright? So, hindi dinifile ng mga Hebrew young men. Okay? Mamaya makita natin lesson dito. Okay. Daniel 1 verse 12 to 21. Okay, 21. Prove thy servants, I beseech thee, 10 days, and let them give us fowls to eat and water to drink. Then let our countenance be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat the portion of the king's meat, and as thou seest, deal with thy servants. So he consented to them in this matter, and proved them 10 days. And at the end of the 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Thus Melzar took away the portion of their meat, and the wine that they should drink, and gave them pulse. As for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. Daniel had understanding in all visions and dreams. Now at the end of the days that the king had said he would bring them in, then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. And the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Ananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the king. And in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. And Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. Alright, so that's it. Amen?
Ano ang naging bunga nito? So they keep on eating false. So naging result nito is that they are 10 times better. 10 times better, no? Kasi kinumpir eh. Kinumpare sila doon sa ibang ano, Ibang pagkain. sa ibang young people na kumain ng pagkain ng ano. Now, so the lesson we learned from Daniel chapter 1 are number 1. Ito. The most common meal affords an opportunity to witness. Para daw makapag-witness ka, isa ay yung opportunity ng common meal. Common meal is an opportunity to witness. Number 2, as a man thinketh in his heart, so is he. Proverbs 23 verse 7. So makita natin yan sa verse 8, di ba? Verse 8, sabi niya, but Daniel purposed in his heart. Sa puso niya. Ibig sabihin, naging ano yan, naging firm siya sa kanyang desisyon mula sa kanyang puso. Because the Bible said, as a man thinketh in his heart, so is he. Kapag nawala na yon sa puso niya, wala na rin, kapatid, no? Ang kanyang pagiging king seed. So, yung pagiging king seed natin, dapat nasa puso natin. Okay? Number 3 is this, let no man despise the youth. According sa verse 10, sila yung mga kabataan lang, di ba? Pero ang sabi ng Bible, let no man despise the youth. Ang ibig sabihin nito, hindi mo na dapat hintayin ang panahong maging adult ka para ikaw ay tumayo para sa Panginoon. Ngayon palang kabataan ka, now start standing for God. Amen. Start choosing what is pleasing in the Lord's sight. Tama. Amen. While you're still young, you have to fix your heart to what is right. Ang kabataan, merong nagagawa. Ang kabataan, meron siyang na-influence. Dito, na-influence nila yung buong kaharian ng Babylon. Anong influence ang pinakita nila dyan? Na mas tama sila kaysa sa sino man kapag sila ay sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Human opposition, number 4, human opposition is often overcome by kind solicitation. Ibig sabihin ng kind solicitation, magandang pagkikipag-usap. May diplomatic way. So, human opposition, pwedeng i-oppose ka ng tao, pero yung pamamaraan na ikaw ay maganda yung pakikipag-deal mo, then that will be better. If, in this case, na you are being opposed. Alright? Number 5, God will take care of those who take care of Him. Verse 17. As for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Alam niyo, mahalaga yung mga visions and dreams ng panahon ni Nebuchadnezzar. Alam niyo bakit? Kasi yung mga Chaldeans, mga magicians yan eh. Ha? Yun yung mga mahilig sila sa mga astrology, mahilig sila sa mga magic, sa mga visions, saka sa dreams. Eh kung i-compare mo si Daniel doon sa mga Chaldeans, ay walang kwenta yung mga Chaldeans sa kanya. Bakit nagaganon? Because God is with them. Pagkat ang Diyos nasa kanila. Sa kalagitnaan ng apostasy, right, ng buong nation, ang Diyos, nag-keep siya ng remnant para doon ibigay ang vision niya. Alright, let's see Isaiah 39:7. Isaiah 39:7. Alright? Isaiah 39 verse 7, and of thy sons shall they take, and of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt beget,
shall they take away, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Ayun. Prophecy pala ito, Brad. Itong king seed na ito. So, in all matters of wisdom and understanding, that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers and that were in all his realm. And Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. So God has a plan for this prophet. Okay, he's going to be the prophet during the time of the Babylonian captivity. He's going to be the prophet of the future events. E napakalaga ng buhay ni Daniel, hindi lamang po ang buhay niya, kundi yung kanyang mga sinabi dito sa aklat na ito. Para sa akin, isa ito sa napakahalagang aklat sa Biblia na dapat po maintindihan ng tao. Para sa akin, this is the structure, the main structure of the prophecy of the Bible. At kapag hindi mo naintindihan ng Daniel, mas malamang, hindi mo na maintindihan yung prophecy ng Biblia tungkol sa future events. Okay? So we're going to learn more and more of this book as we continue studying this. Amen. Alright, so 12 chapters po ito. So insert po natin yan sa ating Real KJV. Mag-insert tayo ng mga chapters hanggang sa matapos po ang buong chapter ng Daniel. Alright. So hanggang doon lang po tayo mga kapatid. So si Darius ay nabuhay hanggang kay King Cyrus. King Cyrus means nasa Persian Empire na siya. Third Persian. Persian Empire. Okay. That's the prince. Amen. Prince. So, na-miss ko mag-shoutout. Shoutout tayo. Okay, shoutout po daw po tayo. Okay, shoutout po sa bawat mananampalataya na Bahagi na bye-bye sa oras kong ito. Amen. Shout out to Sister Loche Veronio. Amen. Amen. Brother Ronald Bendiola. Praise the Lord. Sister Rhea Martin. Amen. Amen. Abroad po itong lahat. Amen. Brother Jervin Medallion from Marinduque. And Sister Eliza Medallion. Amen. Then si Brother August Ray Badred Orpalesa. Praise the Lord. Sister Jalisa Cortez. Van Jonathan Melchor, nandito po siya. No? Ang ating pong boy, Panda. Okay, Sister Lobelia Daulo Patungan and Pastor Alan Patungan. Amen. Nolan May Francisco Pelenya. Sister Mira Mitis. Then si Pastor Francis Gerald Jackson. Naalala ko si Pastor Ed Edusor. Amen. Oo nga. Na-miss natin si Pastor Ed Edusor. Nasa heaven na Nasa siya. heaven na po siya. Nauna na po. Alam na niya yung Bible. Amen. Siya talagang ay talagang Bible believer na. Sister Gemma de Guzman Ermitanio. Sister Sara Espadilla. Amen. Jennifer Capili Pascual. Amen. Yan si Roswell Martinez Luna. Amen. So dito mga nanonood, ano? Sister Merlin Moreno. Yeah. Amen. Rhea Jeronimo. Maureen Huntilia. Joel Songa. Jude Nike. Pantunial Joy. Aldin Lausan Canaw. Bagyo po ito. Amen. Binget. Okay. Nancy Alba David. Remy Wagas. Emmanuel Melocotones. Siya Eman. Brother Eman. Amen. Saan po ito? Okay, sa pagsuling mga young people na. Melocotones. Okay. Amen. Kasi may mga Melocotones din dito sa may San Jose. Okay. May Pulintan. Amen. And Brother Albert Pulintan. Pastor Jomar Rivero. Shaina Ibe. Amen. Then si Sister Elisa Nieves Tavil. Amen. Yan, yung pinakamamahal po ito ni Pastor Mike Abito. Pastor Mike Abito, saan ka na? Okay, kay Christian Solano, brother. Amen.
Shout out po. Then, Tavares John Calao. Yan. So, yun talaga pangalan ko na Calao. So, shout out po sa inyo. Ano man po yung pagkakabanggit. Okay, so Rosalia Miser, Robert Casis, Phil Pardillo Toraya, James Sandoval, Shelly Mendoza, Seth Danieles. Yan, ito po yung mga lagi kong may question po dati. Iwan ko lang kung mayroon din po. Okay. Liberty Victor Ibay. Then si Dwayne Fine. Then si Menda Bironio. Yan, naka-anger po siya. Amen. So, shout out po sa inyong lahat sa sumubaybay sa oras po nito. Amen. Amen. Praise the Lord. So, may tanong ba si Arjen? May question ka, Brad? O, Arjen, what's your question? Ano po? Nakapanood po ako ng theory po sa Facebook tungkol po dun sa technology po tungkol sa tribulation period. May theory daw po sila na yung nakakonect daw po yung mga technology or robots na doon sa revelation daw po sa tribulation period. Totoo po ba? So, ano ang connection ng computer, ganun ba? Or technology? Robots. Yung AI yun, artificial intelligence. Opo. Siyempre, lahat ng bagay na lumitaw sa mundo natin, una, meron ng pauna ang Bible dyan eh. So what is going on right now is actually a preparation to what will happen in the future. So wala pa talaga yung kung ano talaga yung sinabi ng Bible. Wala pa. Pero nandun na tayo sa paghahanda. Okay? So, we are not yet in the tribulation period. The Antichrist is not yet here. The one world religion is not yet here. The one world government is not yet here. Pero everything is a prelude to the coming tribulation period. So, what you're going to see in the future, alright, will collaborate. Or what are you going to see? What are you seeing right now? No? Will collaborate to what will happen in the future. Sabi rin kasi po nila, yung Antichrist daw po, di lang po nila makokontrol yung government or politics or religion. Makokontrol rin po nila yung technology kasi nga po yung power of the air nga po. Tapos po yung technology nga po, kaya po niyang kontrolin yung science, astrology, yung gano'n po lahat po ng logic. Yeah. Kasi ang makita mo dyan, ang technology is replacing humans. Diba? Ang machine, na-replace niya ang tao. Tama? Ang technology natin, yung cellphone, na-replace niya yung tao. Kaya nga po dun sa dispensation po ni Jim King po, tungkol po sa metaverse, iba na po yung metaverse po natin ngayon. Oo. Iba na yung Kaya nga, it's a quantum leap. Sabihin, yung paglundag ng pagbabago, malaki. 1980s, wala pang cellphone. Diba? 1990s, pumasok yung mga bagong yung mga unang-unang mga cellphones. Pagdating mo sa 2020, year 20, no? Wala na, para bang it was a great change. Number sa number. Which is po, talaga naka-prophecy po kasi nga po, talaga kung gawain po ng devil po yun kasi po control na po siya ng hangin. Yeah. So it's really fearful. Bagaman alam natin na kapatid na may hope tayo, no? Ang hope natin kasi yung blessed hope eh. Ito yung rapture, di ba? But what is fearful, no? Is that hindi pa tayo nararapture. Yun ang fearful. Ibig sabihin, mararanasan pa rin natin kahit pa paano. First part. Okay? Ayaw man natin maranasan, Yung prelude. pero talaga mararanasan mo. Kaya nga yung rapture ang siya magre-relieve sa'yo. It's a relief. It's a redemption. Kaya nga, blessed. Kasi nga bakit? Kasi nga yung papasok will be
hardship, suffering. So, ilan nga lang ang nakakapag-appreciate ng ganito. Hindi man tayo makakapunta sa talagang tribulation period, Pastor, pero yung preparation na ano natin, mararamdaman natin. Yung pestilence. Ito nga. Yun na nga po. May theory nga po doon sa Facebook questionnaire po ni kay Daniel. Tungkol po doon sa ano po, Delta at saka po Omicron. Pag inayos niyo po yung word, magiging ano po siya, media control. Tapos po dun sa po, government naman po, pag yung govern daw po, nagmula po siya dun sa salitang ano po, control dun po dun sa meaning niya po. Then yung meant po, dun po siya tungkol sa mind. Bali po mind control ng mga tao. Lahat ng policy ng mundo ngayon, papunta doon. Okay? At actually, ang mga presidente, under lang sila sa sa association ng mga leaders. Kaya nga yan ang epekto ng United Nations eh. Kaya control niya ang buong mundo. Kaya pa nakakatakot din po pag isang tao lang po yung magko-control po sa lahat na yung technology, science, which is yung sa tribulation po yung Antichrist. Ang mga presidente, wala silang magawa. Kaya naitutulak yung programa ng World Health Organization. Wala silang magawa. Kasi control sila ng isang grupo. Okay? So, we are seeing before our eyes the fulfillment of the Bible. Okay. So, tayo manalangin para sa ating closing prayer, brother. Amen. So, tayo po lahat ay manalangin ng Diyos na banal. Salamat po, Diyos, sa magkakataong ito, Panginoon, na nalaw mo, Diyos, na kami po ay makapagbahagi muli, Panginoon, ng mga ganitong pag-aaral ng Diyos ng Book of Daniel, Panginoon. Yes, O God. Lord, salamat, Panginoon Diyos, sa kagalingan or lakas, Panginoon Diyos, na binigay mo, Panginoon, sa aming po Pastor Jonathan, na kung saan ay patuloy, siya po yun ang paggamit, Panginoon, upang maituro, Panginoon Diyos, ang mga ganitong subject, Panginoon. Ganun din po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, na kami po ay naging bahagi sa pag-aaral na ito, Panginoon. Salamat po muli, O Diyos, sa understanding, Panginoon, na binigay niyo po sa amin, na kami, Panginoon, ay narigi, O Diyos, sa ganitong pag-aaral, Panginoon. At dito po namin muli nakita, Panginoon, na talagang ang gagawin lang po namin, O Diyos, ay i-share, Panginoon, ang katotohanan sapagkat may darating na panahon, O Diyos, o sa kasalukuyan, Panginoon, na nagaganap sa mundong ito, Panginoon Diyos, ay siyang patungo, Panginoon, sa kung saan ay sa makamundong bagay, Panginoon. Oh, yes, Lord. Lord, tulungan niyo po kami na patuloy, O Diyos, hanggang sa ikaw, Panginoon, ay bumalik, ay patuloy na may bigay o may turo, Panginoong Diyos, ang mga ganitong pag-aaral, Panginoong Diyos. Ganun din po, Panginoon, nilalapit po namin, O Diyos, ang mga kapatid po namin na patuloy na sumusubaybay sa oras po ito. Alam po namin, O Diyos, na bawat isa ay na-miss ang bawat bagay, Panginoon, na ganitong po pag-aaral, Panginoong Diyos. Na sana po, Panginoon, sa muli po namin pagkasama, ay makapagbigay na naman po kami, Panginoon, ng panibagong pag-aaral ng Diyos. Amen. Lord, salamat po, Panginoon. Binupuri ka namin, pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay. So tomorrow we're going to talk about more of this pandemic, no? So sana po ay makasama po namin kayo. Okay, once again, good morning, good afternoon, and good evening. Real Christian Believers, now, sa inyo! Music natin, Brad. I'll never be born. Before we end. Okay, picture nyo na lang ito.
Amen. Isa po ang pinagpapakasama ko. Sama po ng isang platform back po. Kasi po, sabi po nila, yung China daw po yung central. Kasi po, yung kabiasnan po sa kanila po mismo. Pero po kung titingnan nyo po sa map, Vatican City po yung central ng mundo. Doon sa map po. Pag tinignan po, maliit lang po sa bansa, pero po siya po yung central na. Hindi po sa China. Ang talagang center, alam mo kung ano? Ang Israel. Sa Israel. Lalo sila ngayon. Kasi, ano nga, At saka kung nag-theory po sila, yung sa bansa po, na-expand po talaga siya dun sa map. Extra 5 times. Iba po yung talagang sukat nila dun sa map na pabas po. pinapalitan nila. Dahil tutunan nila. Vatican. Wala na, nakakaiyak ang mundo. Gusto ko na talaga mag-rapture. Wala na akong pinapangarap na iba. Buti lang, nakapag-stay ko din. Kamasuhan pa. Pero, wala na eh. May technology. Pag nanood pa ako, ano? Saka alam ko, pagka balik ka. Para bang meron sa mga langit. Ngayon na, dito ka na lang.